Wala, nung nandun ako, bagabag din ang loob ko eh. Nung nagsasamba ako, nakikita ko rin ang aral na pabago-bago eh. Hindi na ako makapagsalita dahil siyempre, ang ano ko, tama sila na hindi ako nagko-comment dahil alam ko, tama. Pero nung nakita ko yung aral dito, tsaka aral dito sa atin, tsaka aral sa iglesia ni Manalo, ang laki ng pagkakaiba eh, yung pagkakilala kay Kristong tao. Dito ko lang napatunayan na maling-mali nga yung sinasabi nila dahil paano nga naman magiging tao si Kristo eh, lahat ng tao nagkakasala. Di kung si Kristo tao, di nagkasala si Kristo. Magaling sila ang baliktad. Saka maraming aral na abuloy, marami silang abuloy. Isa ako sa biktima ng abuloy nila eh. Ako nagbubukod talaga ako nung kabataan ko, nung aktibo ako doon. Kahit wala matirang pera sa akin eh, okay lang. Wala, hindi tama sa Biblia yung kinukuha lalo na yung sa pasalamat. Ito ko alam talaga naiintindihan lahat eh. Huwebes, Linggo. Bukod doon, meron pang inuhulog sa box. Tapos, naranasan ko nung namatay ang tatay ko eh. Yung katwiran dito sa dating daan. Narinig ko kasi dito na mas totoo kaysa sa iglesia ni Cristo. At saka marami kasi kung tanong sa iglesia ni Cristo na hindi pa nasasagot. Pero dito, mga tanong ko nasagot na sa mga paksang narinig ko. Tunay na walang kasamaang maitatago ng matagal na panahon. Lahat ay may katapusan. Gaya po ng inyong napanood sa ating pagtatanghal. Amin na pong iiwanan sa inyo ang paghatol. Ito po si Brother Danny Navales nagsasabing, ipagpatuloy lang po natin ang ginagawa natin pagsusuri upang hindi tayo mailigaw ng mga pastor na bulahan. Magandang araw po. Hanggang sa susunod po nating pagtatanghal ng Wirdong Doktrina. Ayun ho, ebidensya ang ating inilalatag sa ating mga taga-subaybay, kapatid na Dani, para patunayang itong mga ito sinungaling eh. Oo naman. Tandisan yon. Para sabihin mong tumakbo tayo sa debate at para gawin nila yung ginawa nila dun sa tape ni Brother Eli. Wala nang pangalawang kasinungalingan yun. So, Diyos, yun ay darapalan. Nanakbo ba yun eh? Nakita ko nga dun sa video, lumilingon ka pa, nakangiti ka, abot hanggang tenga ang ngiti mo dahil panalo nga, di ba? Oo naman. Pati si Brad Willie. At, yung lundag ni Chairman, nakita mo? O, konti nang umabot dun sa bubong nung hall. Eh kasi sumabay sila doon, Brad Josel. Ang tinututulan nila. Kaya nga yung mga miyembro nila ay naanib sa atin dun, hindi ba? Opo, yung Dahil talo sila sa diskusyon dun. Opo. Kaya nga pagdating dito sa Maynila, Brother Josel, ang gagalay si Kilyaw eh. Oh. Hamon ng hamon kay Brad Eli. Kayo pala nanalo sa Palawan. Eh bakit gusto pa ng rematch ni ni Kilyaw? Di ba, Brother Josel? Correct. Eh si Kilyaw naman, Brother Danny, nung panahon na yan hindi ba nagpakita ro sa oras ng timahan, di ba? Oo, umakyat siya doon sa stage nung oras na nandun na yung babaeng debater daw. Siya daw kasi ang debater, kaya... Pero ayaw sana natin patulan yun, Brother Willie, di ba? At pinalilitaw nga natin yung lalaki sana kung sino man, pero hindi naman na sumipot ni Anino ni Kilyaw at sumipot siya doon na mismo sa stage na siya ang taga-dicta doon sa babaeng kanilang tagapagsalita. Kaya doon nga po nagtapos yun sa isang showdown na tinututulan nila yung presiding minister o officer, kapatid na Joseph, na hindi alam pala nitong mga taong ito na sila pala ang puno nila yung presiding officer. Oo. Hindi lang nila alam na yun ay under oath pa, no, Brad Willie? Oo, Brother Danny, kasi itong grupo ni Periol,
tutol sa pagiging presiding minister ni Brother Eli, wala raw sa Bible yun. Kaya nung ibalik natin sa kanila, kung mabasa ba natin mismo sa kanilang rehistro na sila yung presiding officer din, tama na sila, Brother Danny, O, diba? sumagot sila, wala kaming ganyan. At narinig naman natin, sinabi ng babae. Kaya, after noon, binasa na natin. At pagkabasa, ay nakita naman natin na tinanggal na yung opisyal na orasan. At nagsalita na yung moderator. Nagpaalam na tayo. Nagpasalamat tayo naman dun sa mga taga-Quezon na dumalo. Nakinamayan pa natin sila, Brad Willie. At yun na nga. Ang nakalulungkot ay kahit wala at hindi naman nakatanghod dito si Ramil at si Michael doon sa Palawan, ay nagbigay sila agad ng konklusyon na nanakbo daw tayo di umano doon. Eh, hindi naman po totoo. Kami pa! Kami pa tatakbo. O, pinapaalala ko, baka nakalimutan nyo na. Kinokol ko na yung ano nyo sa plaza. Basta ang lalaban ay Manalo. Opo. Kahit sa plaza, kahit sa Luneta, labas niyo si Manalo. Kung hindi pwede si KRD, yung anak niya. O, di ba? Ayun, hamon kayo na hamon sa plaza, matuloy na lang. Sige, lalaban na ako. Kaya lang, ang kondisyon ko, isa lang ang stage. Para kung may maghagis ng bomba, dalawa na kami ni KRD sumabog doon. Opo naman. Yun po ang talagang pinaka-mahihiling lang natin. At wala naman sigurong sukat silang Wala naman kasama ron, ha? Talagang we share the same stage, di ba? Opo. Kasi, yun lang naman ang security maaaring mapanghawakan ko, Brother Danny. Totoo po yan. Dahil kasi kung magkahiwalay kami ng stage, malay mo, bombahin yung stage ko, yung magagawa. Kung andun si KRD, at least ang security malaki. Apo. At meron na tayong partida, Brother Joseph, dyan. Ano? Yung paksa na pwedeng pag-usapan sa debate sa plaza. Anong paksa? Abe, meron kasing sinasabi sa television itong si Michael at si Bularan, Brother Joseph. Ano yun? Talo raw tayo pagka ito ang pinag-usapan. Talaga? Oo, Brother Joseph. Ano daw yun? Sinasabi po nila, Brother Eli, yun daw po bang sinasabi sa video na pagkalaglag ng mga bituin. Sinasabi po nila, yun daw po sagot ninyo na hindi sa lupa babagsak. Sa lupa daw po, Brother Eli. Sa lupa? Opo. Nako, patunayan niya sa debate. Opo, kaya nga sabi ko, partida na po, Brother Eli. Dahil sila, Brother Danny, namamarali. Diyan daw po sa usapan na yan, walang kawala si Brother Eli. Pakita nga natin yung Brother Director kung nakahanda tayo dyan. Meron ba tayo dyan? Oo. Kaya magbigay tayo ng isang halimbawa po, kapatid na Bularan. Anong isa sa kanyang doktrina o paniniwalang pangrelihiyon? Ito, pakinggan po natin mabuti, mga kababayan, itong kanyang pahayag. Meron po kasi ang nabasa sa Bible na pangumulog po ang mga bituin. Hindi sa lupa. Paano po yung... Nahulog! Nakapasa tuloy! Kaya hindi sa lupa. Tama, di ba? Pati pagkaya. Kasi, di ba? Kinikilig na isang Biblia. Paano ito mahuhulog sa lupa ang mga bituin? Samantala ang bituin mas malaki sa lupa. Hindi naman sinabi sa lupa mahuhulog. Ang tagwak kara-kara ang pagkatapos ng kapi-kapian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang iwana. Planetary system yan sinasabi. Hindi. It doesn't mean spiritual. Physical yan. Magdidilim ang araw, ang buwan di magbibigay ng kanyang iwana. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit. Pero hindi sinabi malalaglag sa lupa. Ang dahil lalaglag ang lupa pa lalaglag. Ano naman yun? Di ba? Kasi naisip nila, pag malalaglag, kakalapit sa lupa. Kasi hindi pa pala sa mga lupa. Tandaan lamang po natin, mga kababayan, kung maaari nga, isulat pa nila, kapatid na Michael. Opo. Na naninindigan yung punong nagpakilalang Diyos, na yun daw pong binabanggit sa Bibliang pagkalaglag ng mga bituin, ay magaganap. Tanggap niya yon. Subalit, opo, hindi raw sinasabing malalaglag sa lupa. Paulit-ulit niyang sinabi yung kapatid na Michael. Kaya ang sabi ho ni Mr. Willie Santiago, tapos sinundan ng puno,